Velasco. I've been a sports broadcaster and journalist for 40 years. Sa panahong yon, I've covered sports at every level all over the world. Now, I'm on the hunt for the hidden moments of the games everywhere, turning points, curious events, and unusual personalities of every sport. Samahan niyo ako as I find your favorite secret sports stories. Nagsimula ang Metropolitan Basketball Association noong 1998 bilang tugon sa NBA. Ang mga kupunan ay ipapangalan sa mga syudad o lalawigan sa halip ng mga produkto. Isa sa mga bagong sinimulan ng liga ay ang pagkakaroon ng hanggang 2 Filipino foreign player ang bawat kupunan. Basta may dugong Pilipino at mapatutunayan niya ito, pwede silang maglaro. Dito natin nakilala mga katulad ni Alex Compton na nagtagal din sa Pilipinas at naging coach pa nga sa PBA. Subalit hindi lahat ng mga Phil-Am players ay matino. Ang iba ay hindi maganda ang inaasal, napakayabang at ito'y katawag-tawag pansin. Dahil dito, nagsimula ang investigasyon ng Senado sa mga inaakala nilang mga peking Pinoy basketball player. Sa pamumuno ni Senator Robert Barbers, Sonny Jaworski at Sonny Osmeña, ay tinuligsa nila ang inaakala nilang pagdagsa ng napakaraming fake Phil foreign players sa Pilipinas. Ang kabalintunaan dito ay walang direktang batas na ibinunga ang mga pampublikong pagdinig na ito. Subalit ito ang nag-udyok sa Bureau of Immigration na magpakitang gilas at nagkaroon ng isang blacklist ng iilang basketballista. Subalit hindi lahat ay mga peke. Sa katunayan, ang ilan sa kanila ay may sapat na papeles at ebidensya upang patunayan na talagang may dugo silang Pilipino. Isa na rito ang Filipino-Canadian na si Dean Labayan na naglaro para sa Negros Slashers. Matapos ang 1999 NBA season, bumalik siya sa Canada para tapusin ang kanyang pag-aaral. Nung tinangka niyang bumalik sa Pilipinas, hinarang siya, ikinulong pa, at itinaboy sa ibang bansa. May iba pa, tulad na lang ni Yulo Regala na nagpapagaling lang sa Amerika at na lamang siya'y lumalabas sa balita dito sa Pilipinas bilang isang peking Pilipino. Bagamat ang kanyang ama at lolo ay tubong Pilipinas, siya ay hindi na kinilala dahil sa iba-ibang issue. Ang kabalintunaan dito, ang kanyang babaeng anak na si Nadia ay darating sa Marso upang maglaro para sa Philippine National Women's Basketball Team. Naway marisolba na ang di makatarungang ban na ito para makabalik sa bansa na kanilang kinananabikan ang mga dating NBA player. At yan ang ating kabanata para sa linggong ito. Ako si Bill Velasco. Abangan kami sa susunod na Sabado para mailantad namin sa inyo ang isa pa sa ating secret sports stories.